the UP campus, no? Meron silang pinopropose na site doon. Then yung mga informal settlers within the UP community will be the beneficiary of this development. As I mentioned a while ago, these are all pilot projects, and hopefully, pag nakita nating maayos naman yung programa na to, yung modality na to, maengganyo pati yung DBM later on to fund these programs. Mr. Secretary, Mr. Chair, last question. Mr. Secretary, can you tell me what are we doing with DSHUD that's different from the years before to be able to address these concerns now that you're a new secretary in the department po? Number one, Mr. Chair, knowing the limitations sa resources, sa pera, no, we have no option but to encourage private developers to invest in socialized housing. Yun tingin ko ang pinaka-importanting solusyon, o wala namang ibang solusyon na gagawa ng bahay kung hindi kaya ng gobyerno, kundi ang private sector. So ang talagang ginagawa natin, as I mentioned a while ago, pataasin yung credibility ng departamento para mag-invest yung private sector developers. Unfortunately, yung produkto po ng socialized housing, hindi pa rin yan kaya yung target natin na income decile 3 and below. Kaya i-introduce po natin yung rental saka CMP for this segment. Yun po ang kaibahan natin. Multi-modality na po ang 4PH. Unlike before, isang modality lang, which is condominium. Kaso, Mr. Secretary, anong ginagawa natin para i-streamline ang application process? Kasi kung tutuusin, marami gusto mag-apply. Kahit paano, projects po ito. Number one, as I mentioned a while ago, isa na lang po ang kailangan gawin ng developer na gustong gumawa ng socialized housing, which is to get a socialized housing license to sell. Unlike before, may technical certification, MOA, etc. So nawala na po yun. And then dati, yung buyer, ang rinereklamo sa atin, dinidiktahan sila kung saan sila bibili. Minsan, dito nila gusto bumili, doon sila pinupush bumili. So tinanggal na po natin yon. May free hand yung buyer pumili ng kahit anong socialized housing na bibili niya. And then siya na mismo ang mag-a-apply through online sa Pag-ibig ng 3% 4PH loan program. So yun po yung streamlining na gawa natin. And then yung mga counterparts po natin sa ibang hensya like DNR, LRA, pag meron po nag-a-apply ng socialized housing, pag tinutulungan na po natin mag-follow up para bumilis yung paglabas ng kanilang mga clearances na hinihingi. Mr. Chair, thank you for the time. I just want to say thank you also to DSHUD. Mr. Chair, if there's anything we can do to support their budget, the pursuit of giving each Filipino a home is a noble one. Kaya kung meron tayong magagawa to streamline the process or to add additional funding in support of this advocacy, gawin na natin po. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair. Okay, the next will be Representative Antonio Tinio. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po. Well, dito pa rin po tayo sa 4PH program, no? Nabanggit nyo kanina na ito yung flagship housing program ng President Marcos Jr. Administration. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Opo, at na-discuss na rin naman kanina. Initially, it was announced 1 million units per year para ma-address sa kahabaan ng administrasyon for 6 years. Para ma-address yung, at that time, ang sinasabing backlog, 6 million units. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. So doon nanggaling yung 1 million per year. 6 million divided by 6 po, kaya 1 million. Tama. So talagang ambisyoso, wipe out the backlog. Pero kanina rin naman, napalabas na, well, hindi makatotohanan, 300,000 na lang po in the remaining years. In fact, gusto ko lang po diinan kung gaano ka bigo yung flagship program na ito. Nakita ko po sa page 315 ng NEP, sa inyong performance information, percentage of socialized and low-cost housing produced vis-a-vis housing needs. Yung 2024 target nyo, at saka yung actual, no? At sabi po rito, ang target nyo for 4PH socialized housing, 75,000 units. Pero sabi rin naman dito, ang actual na na-produce nyo, hindi ko nga, I could not believe my eyes, 24.
24? Sa isang buong taon, and you have a budget of, sabi nyo nga, 750 million for 4PH. 24 lang po ba talaga? Ang 24 po, yan yung 24 na units na take out or na turnover sa bayan. Talaga pong 24 lang. Totoo po yan. As of December 2024. Okay, 75,000 ang target, may budget kayo na 750 million para sa taong yon at 24 units lamang po ang na-turnover nyo. Yun po talaga, Mr. Chair. Yun po totoo. talaga. Ganito po, ang punto ko lang po, kaya dinidiin natin, ganito po kabigo at ano yan? 24 units. You have 750 million pesos, 24 units ang nagawa. Anong klaseng program to? So in other words, I can say this is an utter failure, no? And yet, sa proposed budget nyo, humihingi na naman kayo ng another 750 million. Tama po ba? Tama po yun, para po sa interest subsidy. For the same thing. Yun na yun eh. Di ba? Hindi nagbabago. No? So, Mr. Chair, oh, meron po tayo ngayong production schedule no, ng 4PH sa lahat ng modalities which we can submit to this committee paano po nakaspread yung production ng 300,000. Then, to be transparent also with you, we would like to submit the actual projected subsidy na kailangan natin for 2026. Mr. Chair, honestly, the 700 million cannot be consumed in 2026. That's the truth about it, Mr. Chair. Okay, so yung 2025 nyo, obviously hindi nyo nagamit. Tapos humihingi na naman kayo ng another 750 million. Ngayon, ako po, ang pinupunto ko rito, hindi bawasan ang pondo nyo. Kung hindi, baka dapat makita na the privatized model na kung saan nakaangkla ang buong programa ng gobyerno no, na aasa tayo sa private sector para makapag-produce, hindi ubra. Kayo rin nagsabi, mag-i-invest ba yung private sector, lalo na dun sa pinaka housing for the poorest of the poor? Hindi nga nila kaya eh. Sabi nyo nga, di ba, kahit yung pinakamababang amortization, hindi kaya. Kaya nga sabi nyo, rental. No? Tapos, pinoint out kanina ni Congressman Albi, kahit sa rental model, kikita ba yung private sector doon? Mr. Chair, ang rental po natin is, tulad po na nasabi ko, parang Disciplina Village, hindi po kikita yung private sector dito. Pera po ito ng gobyerno na itinatayo yung housing facility ng rental usually sa lupa ng LGU. So ang sinisingil lang po natin dito is not to recover the investment but to sustain it, yung mga estate management fees po. That's my point. Na actually, ang dapat na model, lalo na para sa pinakamaralita, yung direktang magpapatayo na ang gobyerno ng mga pabahay. So for example, kung yung 700 million na nakalaan sa inyo noong 2024 ay direktang pinagpagawa nyo ng mga unit, hindi lang siguro 24 ang nabigyan ng housing. Tama po ba? Mr. Chair, yung pondo kasi na po ng pang-subsidy, hindi namin pwede gamitin pang production. Of course, naiintindihan natin. Kaya nga, ang point ko rito is, ang problema yung policy mismo. To rely on the private sector, private developers to produce millions of units for the poor, the poorest of the poor na walang bahay. Hindi uubra po. No? Direktang kailangang patay. Ngayon, sasabihin, walang sapat na pondo ang gobyerno. 2 billion lang yung sa NHA. Tama po ba? Tama po yun, Mr. Chair. Magkano yung sa flood control? Even the proposed budget for flood control for 2026, nasa 250 billion plus. Tama po ba? Tama po yun, Mr. Chair. So yun ang punto natin, no? Walang pera para sa pabahay, tapos nasa flood control. Ngayon, sisisihin pa ngayon, sinisisi yung mga informal settler. Nandiyan kayo sa mga waterway. Kayo ang cause ng baha. Wala namang
programa para sa bahay o hindi pinopondohan, practically, pwede ko na sabihin, walang totoong programa para sa pabahay. Ang gobyerno, kung 24 units lang ang programa para sa pinakamahirap. Yung no? 24 units po, Mr. Chair, private sector po yan. Hindi po yan. Kaya ganun Wow, po talaga. congratulations. Kaya The yun- private sector was able Private to sector. produce So, 24 units. Mr. Ang Chair, galing. just to, if I may, Okay. Opo. for every 1.2 million housing units, ang kailangan po natin is around 1 trillion pesos. Ganun po kabigat ang fund requirement po natin to even produce 1 million housing units using government funds. Ganun po ang numero. Over the past 15 years, sabi nila, mga 1.5 trillion yung inilaan for flood control. No? Okay, huling tanong, dahil time na po, sa NHA po, may hinihinging budget na 2 billion to produce, 2.2 billion, pero sabi dito, number of units to be generated, 1,231. So, simple arithmetic, parang ang unit cost dito is 1.8 million. Di ba yun yung para sa condo? Bakit po ganun? Mr. Chair, if, GM Thai can explain the unit cost of their production. Mr. Chair, ang for production lang po is around 2 billion pesos. Yun na nga. So, because our housing programs merong low-rise, merong row house. So, mas mahal po yung low-rise building compared dun sa row houses. Low-rise building would cost around 1.2 to 1.3 million. Ang row So per houses naman, unit, ang unit cost nyo talaga ay 1 on average is around 1 million pesos each. million pesos. So, yun na po ang pinaka low cost ba? Ano ba tawag dyan? On average po, because our row houses po is around 800,000 pesos. Okay. Okay, sige. So, yeah. Yun na lang siguro muna, Mr. Chair. I wanted clarification on that. Pero I think ang main point ko rito ay kailangan na pong i-rethink yung private sector-led model. Sabi maski ng DSUD kanina sa intro nyo, sabi nyo, mainly policy making kayo. Parang sa energy ba? Policy making lang kami. Private sector talaga ang mangunguna dito. Pero sa housing po, lalo na para sa pinakamaralita, sa mga maralita, na yan ang karamihan ng mga Pilipinong walang bahay, hindi po papatulan yan ng private developers dahil hindi po sila kikita. No? And yet, yung pondo nyo, nilalaan nyo para sa kanila. No? At most, what they serve are the lower income brackets. Diba? Pero yung poorest of the poor, wala talaga. Okay? So, again, Mr. Chair, hindi na lang to usapin ng dagdagan ng budget kung hindi ibasura na mismo yung privatized model of housing provision dahil otherwise, pag hindi po, ay wala pong mangyayari. Lalaki ng lalaki yung housing backlog. Walang bahay ang mga maralitang Pilipino. Mr. Chair, if I may explain, the backlog, hindi lang po yan yung poorest of the poor. Meron din part po din yung working class segment na part po sila nung housing backlog. Na yan po, in reality, ang nako-cover nung vertical and horizontal modalities. Yung mga poorest of the poor or the third decile and below, as I mentioned, talaga pong hindi, based sa aral namin, hindi nila kaya mag-purchase ng mga vertical and horizontal developments, kahit direct production ng gobyerno. As I mentioned, as mentioned by the GM of NHA, more or less nasa 1 million ang production nila, which is too expensive for the poorest of the poor. Kaya ang talagang tinitingnan namin dito is rental and CMP. That's the coverage of the expanded 4PH, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I will end there. Pero kung may ang konkretong proposal po natin ay kailangan po talagang mas palakihin yung programa ng gobyerno at nilalaang pondo para doon mismo sa direct production tapos rental ang model na tanging gobyerno lang ang makagagawa kasi hindi nga yan, sabi ko nga, hindi papatulan yan ng private sector dahil walang kita dyan. So yun lang po, Mr. Chair. We fully agree, Mr. Chair.
Thank you. The chair would like to recognize